Nahihirapan daw si Senadora Amy Marcos na magpatawag ng resource person na haharap sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Si Executive Secretary Lucas Bersamin nagpaalala naman tungkol sa executive privilege ng mga miyembro ng gabineteng dadalo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Noong araw na dininig ng Senado ang ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may binigay na paalala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, sinabi nitong gagamitin ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege. Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na gagamitin nila ang executive privilege kaugnay sa anumang pag-uusap na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete na ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Ang tinutukoy na executive privilege ay nakapaloob sa kontrobersyal na Executive Order 464 na inilabas ng Administrasyong Arroyo. Sinasabi ditong kailangan ng pahintulot ng Pangulo bago humarap ang mga opisyal sa Kongreso at hindi nila maaaring ibulgar ang mga bagay na confidential at classified na kanilang nalaman dahil sa kanilang posisyon. Pero sabi ni Escudero, hindi ito blanket privilege para sa mga taga-ehekutibo. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Itinanggi rin ni Escudero na sinubukan niyang pigilan ang pagdinig ukol sa ICC noong nakaraang Huwebes. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentaryo sa chismis. Hindi kami nagkausap kaugnay niyan. Na kay Senador Marcos na raw kung gusto pa niya sundan ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Depende kung makabuo ako ng mga resource persons, kailangan ko ng mga former justices, yung mga experts sa international law, nahihirapan ako kumuha May iba natatakot, yung iba sabi maiipit sila sa politika. Naintindihan ko naman, importante malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, kung nagagalit sila, anti-administration daw yung hearing, ang sa akin, simple lang naman, nagtatanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Ang pagdinig noong nakaraang linggo, tila nagpapakita ng banggaan sa pagitan ni Pangulong Marcos na nagpa siyang makipag-cooperate sa Interpol para maaresto ang dating Pangulo at kapatid na Senadora Amy Marcos na nag-iimbestiga sa desisyong ito. Nitong nakaraang mga araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ng Pangulo si Senador Marcos sa mga kampanya. Sa Laguna noong Sabado, sa halip na 12, 11 kandidato na lang ang tinukoy ng Pangulo. At huwag natin gawing ilansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong ang palasyo ukol sa pahayag na ito ng Pangulo. Hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sila Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. Kahapon nagsalita si Senador Marcos ukol dito. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from Alyansa? No action taken. Mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Kasi parang may kutob ako na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Kinakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Nangyari nga po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.